Bago natin simulan ang part 27, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Nakakuha siya ng asul na demonic flame sa Red Leaf City. Lahat ng mga manlalaro ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga bagong tsismis. Ang Martial Union Association ay kakalabas lang ng anunsyo na may gantimpalang 10,000 para sa pagpatay kay Sharon. Lahat ng mga manlalaro ay nagsimulang mag-away. Kahit na ganoon kalaki ang halaga, wala ni isa ang magtatangkang kalabanan ang Demon Hunter sa Red Leaf City. Narinig nila na ang number 1 na Absolute Paradise Hunter ay hindi pa bumalik sa lungsod. Nagtataka sila kung may magtangkang kumuha ng ganitong misyon. Habang papasok si Sharon sa lungsod, iniulat ito ng sistema. Sinabihan ng mga manlalaro ang bawat isa na tumahimik. Dumarating na ang Demon Hunter. Nakaramdam siya ng isang mahirap na atmosfera. Doon sa isang sirang gusali ng bar, ang Steel Lion ay napaupo at sumigaw, "Ano? 10,000 na gantimpala para sa ulo ng taong ito at walang gustong kumuha." Sumagot ang kanyang kasama ng excited, sa pagkatalo ni Gian, ang halagang ito ay maliit lang. Dapat mas malaki pa. Sumigaw siya, "Kawawa naman, pero sige, gawing 50,000. Hindi siya naniniwala na ang tao ay imposibleng matalo. Tiningnan ni Sharon ang system panel at doon nakita niya ang impormasyon ng WEN Association. Dahil bukas na ang pangangaso, hindi na kailangan magpigil. Ipinadala niya ang impormasyon sa sistema at sinabi na lahat ay handa na. Nang araw na iyon, lahat ng mga manlalaro sa Red Leaf at mga kalapit na lugar ay nakatanggap ng abiso mula kay Sharon. Ipinahayag ng sistema na ito ay gantimpala para sa mga miyembro ng Martial Union sa Red Leaf City. Maaari silang makakuha ng isang silver coin para sa pagpatay sa isang ordinaryong miyembro ng Alliance, 10 silver coins para sa pagpatay sa isang mataas na ranggong guild shin, at 50 silver coins para sa pagpatay sa isang Iron Lion. Ang utos na ito ay magiging balido hanggat may mga miyembro pa ng The Alliance sa lungsod. Nakita rin ito ng Steel Lion at sumigaw ng galit, itong salarin may gantimpala para sa buhay niya. Kasabay nito, nakita niya ang panel ng kanyang mga kasama kung saan may option kung aalisin nila ang kanilang sarili sa Martial Union Association o hindi. Sumigaw ang Steel Lion, "Gusto ba niyang umalis sa association at magtaksil sa amin?" Sa kaba, nagsimula siyang umatras at nagsabi sa nanginginig na boses, "Gusto ko lang baguhin ang system parameters, paano kaya?" Tinaksil niya sila. Hinawakan siya ng Steel Lion sa damit at itinaas siya habang nanginginig ang mga binti. Sumigaw ang boss na siya ang nag-pump up ng account ng lalaki, binigyan siya ng mga kagamitan, at naglakas loob pa siyang gawin ito. Kung gusto niyang magpatuloy sa paglagi sa realm ng mga Diyos, kailangan niyang maghanap ng paraan para labanan si Ian, kahit na mapahamak siya ng kaunti. Takot na sinabi ng lalaki na sumang-ayon siya, kahit na naniniwala siyang mahina siya laban kay Ian, ngunit ang mga nakababatang kapatid niya ay mas madaling kalaban. Hahanap siya ng mga taong makakatulong. Sa Red Leaf Forest, ang team ni Fang ay napalibutan ng mga kalaban na mercenary. Hindi natuwa si Blackie at sinabi, plano nilang umatake ng hindi mock contact si Brother. Isa sa mga mercenary ang tumawa at nagsabi, "Wala kayong kwenta nang wala ang boss niyo, bakit hindi na lang kayo magluhod at humingi ng awa?" Sumigaw si Cola, "Paano mo kami nasabi ng ganyan?" Pero sumigaw si Blackie sa lalaki na huwag gumawa ng rash na galaw. Sinabi ni Brother Yong sa kanila na iwasan ang mga posibleng conflict. Tumakbo na si Lonely para umatake at sumigaw na sawa na siya sa mga insulto, "Magputol kami ng ilang ulo, tapos mag-usap."
Nagsimula na ring umatake si Blackie gamit ang Shadow Arrow at sumigaw na, kahit ano, kailangan nating magsuportahan at magtulungan. Naisip niya na mas mabuti pang bumalik na lang si Brother Yong dahil mahirap maging leader sa kanyang lugar. Si Sharon naman ay nasa forge sa mga oras na iyon, tinitingnan ang maliwanag na asul na mga apoy. Tinanong siya ng sistema kung nais niyang i-activate ang Blue Demonic Flame. Binanggit ni Sharon ang activation command at agad na nawala ng anyo ang apoy at mabilis na kumalat sa kanyang kamay. Sumigaw si Sharon na sobrang init, ito sana ay para sa pagpapanday, paano ito napunta sa katawan niya. Pagkatapos, isang bar na may 1% ang lumitaw sa harap niya. Ang proseso ng fusion ay nagsimula. Ang mukha ni Sherfang ay nagiba. Sinubukan niyang tiisin ang sakit, sobrang lamig, ang frost ay nagyayelo sa lahat ng balat at buto. Pero nakita niya na ang proseso ng fusion ay umabot lamang sa 2%. Nang inig siya at napagtanto na kailangan niyang agad na patayin ang pain simulation bago ito kumalat sa buong katawan niya. Sa system panel, binigyan siya ng pagpipilian, suriin ang pain threshold simulation, kanselahin, at i-adjust. Nang i-report ng sistema na ang pain threshold ay 100% at ang mga aksyon kaugnay nito ay nakablock, nagsay siya. Ito ay masama, sabi niya, kapag alam mo ang Blue Demonic Flame, kailangan mong tiisin ang sakit ng fusion ng yelo at apoy. Bakit hindi mo pwedeng patayin ang parameter na ito? Nahulog siya sa sahig dahil sa kahinaan. Ininform siya ng sistema na kailangan niyang mag-ingat, kung i-interrupt niya ang proseso ng fusion, mawawasak ang Blue Demonic Flame. Ang maliwanag na mga apoy ay umakyat mula sa buong katawan niya. Binigyan siya ng pagpipilian kung i-interrupt o hindi ang proseso. Alam ni Sharon na pagkatapos ng fusion, mawawala ang sakit at makokontrol niya ang mga apoy. Kung tatanggihan niya ngayon, mawawala ang pagkakataong ito magpakailanman. Naggalugad siya at malakas na tumulo ang pawis, ang mga ngipin niya ay naggingit-ngit. Naramdaman ni Sharon ang matinding sakit. Umaasa siyang magiging sulit ito. Agad na umabot sa 100% ang proseso ng fusion. Pinuri siya ng sistema, matagumpay na natapos ang fusion ng demonic flames. Hinampas ni Sharon ang kanyang mga kamao sa sahig dahil sa sakit, lumitaw ang mga bitik at usok mula sa kanyang katawan. Ininform siya ng sistema na pagkatapos ng tempering gamit ang yelo at apoy, ang kanyang mga physical characteristics, ICS strength, endurance, at tempering ay nadagdagan ng 10 points. Nakakuha din siya ng 20 bonus sa fire at ice resistance at ang kakayahang mag-summon ng Blue Demonic Flame. Tumayo siya ng pagod at sinabi na muntik na siyang mamatay sa forge, at kung sasabihin niya ito sa iba, hindi sila maniniwala. Agad niyang naisip na gamitin ang blue fire at isang maliwanag na apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Malaki ang pagbuti ng kanyang stats, at ang pinakamahalaga ay ang elemental resistance. Ito ay mga bihirang stats na maaari lamang makuha at may upgrade sa mga huling bahagi ng laro. Sharon kinuha ang material mula sa kanyang inventory at nagpa siya na subukan kung ano ang kayang gawin ng apoy. Ang bato sa kanyang kamay ay nagsimulang kumislap ng maliwanag at kalaunan ay isang magandang hugis na bato ang lumitaw. Inreport ng sistema na matagumpay na natapos ang pagproseso at nakuha ang isang advanced whetstone. Kinuha ang maliwanag na bato at sobrang saya siya. Walang process indicator at walang kailangang forge. Ito ang kapangyarihan ng Blue Demonic Flame. Tumingin siya sa malaking tambak ng mga materyales at agad na ibinaba ang kamay sa mga bato. Ngayon, ang mga materyales na matagal niyang iniipon ay sa wakas makakapagbigay ng kita. Nagdesisyon siyang gawing mga whetstones ang lahat ng ito at pagkatapos, bawat piraso ng bato ay kumislap ng maliwanag na asul na apoy.
In-report ng sistema na matagumpay na natapos ang pagproseso. Tumaas ang level ng pagproseso, umabot siya sa level ng mid-grade apprentice. Nagpatuloy si Sharon sa paggawa gamit ang Sigma Muted, kaya nakakapagtrabaho siya ng kalmado nang walang anumang alalahanin. Hindi na niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Inalog niya ang kanyang martilyo at sinabi na dapat magtiis muna sina Blackie at ang iba. Ang pagpapanday ng Silver Dawn ang kanyang pangunahing layunin ngayon. Tinamaan niya ang bato at kumislap ito. Ang rune steel ay isang bihirang materyal na mahirap pagandahin. Kung magagawa niyang forge ang Silver Dawn, ang potensyal nitong lakas ay ipapakita sa lahat ng kaluwalhatian nito. Nagsimula siyang maghampas sa bato ng mabilis at patuloy. Kailangan pa niyang gumawa ng 20,000 na hits. Sa kanyang kamay ay isang mahabang at maliwanag na blade. Tinanong siya ng sistema kung gusto niyang makita ang resulta. Nang pumayag siya, ang kanyang blade ay nagsimulang kumislap at magningning. Naisip niya, ibig sabihin ba nito ay matagumpay? Ngunit ini-report ng sistema na ito ay isang kabiguan at ang blade ay nabasag sa ilang piraso. Nalito siya at nagsimulang pagmasdan ng mabuti ang recipe. Ayon sa recipe, normal ang lahat ng proporsyon. Posible kayang may ilang detalye na hindi nakasulat. Napansin niya na may mga simbolo na nakasulat sa likod. Pagkatapos, ginamit ni Sharon ang observation eye. Isang phantasm na lalaki ang lumitaw sa harap niya. Napagtanto ng ating bida na ito ay isang launch spell. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Krian. Kilala siya ni Sharon, ito ang Master Blacksmith na si Krian. Sinabi ng Master na ang recipe para sa Silver Dawn ay ipinasapasa ng mga Master ng kanilang pamilya sa mga henerasyon upang maiwasan na kopyahin ito ng ibang mga Master. Ang lihim na spell ay nalikha. Umusag si Kiran at sinabi na tanging sa pamamagitan ng pagsunod sa cold tempering method na nakatago sa spell, maaari kang magtagumpay sa pagpapanday ng espada. Ini-report ng sistema na nakamit niya ang tagumpay ng Heir of Master Crayon at nakuha ang cold tempering forging skill. Ang paggamit ng mababang temperatura ay malaki ang naitutulong sa pagpapalakas ng nakatagong lakas ng mga materyales, na nagpapataas ng pagkakataon ng matagumpay na pagpapanday ng alien level na kagamitan. Ang pagkakataon ng paggawa ng mga armas na hindi kayang ipanday gamit ang normal na mga pamamaraan ay tumaas. Ang mga kondisyon ng forging ay nangangailangan ng sobrang mababang temperatura. Tiningnan niya ulit ang listahan. Mayroong sobrang mababang temperatura, na medyo mahirap ayusin sa isang normal na forge. Isang apoy ang sumabog sa kanyang kamay. Buti na lang at mayroon siyang blue demonic flame. Tinamaan niya ang bato na napapalibutan ng apoy. Ngayon, wala nang problema. Ang blade ay kumislap ng maliwanag at agad niyang masayang inagaw ang isang kumikislap na espada, na nagsasabing naging matagumpay ang lahat. Ini-report ng sistema na nakuha niya ang Silver Dawn ng Alienated level, ang Silver Dawn Sword ng Extracted Gold level, isang one-handed sword type. Ang player ay kailangang level 10. Ang mga kinakailangang parameter ay Strength mula 45, Agility mula 80. Ang attack power ng espada ay 78, nagbibigay ng plus 18 Strength, plus 22 Agility, attack speed plus 3. Ang durability ng espada ay 70 mula 70. Passive skill, Flowing Shadow. Pagkatapos magtagumpay sa pagtama sa kalaban, ang may hawak ng armas ay nakakakuha ng isang aspiration. Pagkatapos makapag-ipon ng 5 aspirations, ang katawan ay mamomodify at papasok sa estado ng Flowing Shadow. Ang bilis ng paggalaw at atake sa estado na ito ay tumaas ng malaki at ang consumption ng enerhiya ay nababawasan. Kung ang atake ay tumama sa may hawak, aalis siya sa estado ng Flowing Shadow at mawawala ang lahat ng naipon na aspirations. Habang tumataas ang attack speed,
tumataas din ang damage. Sa bawat aspiration, tumataas ang halaga ng 10%, maximum na 50%. Kapag nag-deal ng critical hit, ang enerhiya ay ni-replenish ng 5%. Tiningnan ni Sharon ang blade ng masaya. Ang critical hits ay nagpapahintulot sa iyo na mag-save ng enerhiya. Kailangan kumilos ng mabilis upang magpatuloy sa paggawa ng critical hits, na nagpapanatili ng sapat na level ng enerhiya.